Ay nako Ronald, ano ba, kumusta tong linggo natin ngayon sa politika? Grabe ang dami nangyari ngayon pero siguro ang pinaka-importanting kailangan natin pag-usapan yung nangyari lang sa Senado. Tama. Tapos na yung sa Supreme Court eh. Tama. O, paano na to? Ano na? Ano bang ano natin dito gagawin? Well, mababa na kasi yung standard ko para sa ating kasalukuyang Senado. Mukhang kinakailangan ko pang maghukay. Hindi pa sapat yung nakasayad na sa sahig, yung aking standards, yung aking expectations, no? Kahit hindi naman surprising yung ginawa nila. Dahil pinag-uusapan na natin yan sa mga previous episodes natin, di ba? Siguro sa akin yung parang hindi ko alam ko na pinag-usapan natin. Alam ko na sinabi mo na since ilang buwan na ito natin pinag-uusapan na ito yung mangyayari. Hindi ko in-expect na talagang mangyayari yon as the way it was planned. Parang sobrang planado. At interesting yung reaction ng mga sa social media. Halos parang wala na lang nag-react. Sa mga parang ine-expect na nga nila ito yung gagawin ng Senado. Na Correct. like you said, wala na expectation ng mga tao o ang baba na expectation na parang ganyan naman yung mga yan eh. Pero ano ba ang motibo ba't nila ito ginagawa sa tingin mo? Ano makukuha nila dito? Well, ang purpose nila ay dahil nga merong MR na final, 3 grupo, no? Yung Akbayan, yung One Sambayan, at saka yung House. Napaka-surgical at saka napaka-comprehensive ng MR ng House. Talagang sinagot yung factual basis ng impeachment at sinasabi nila, teka, medyo mali yung basihan ng Supreme Court, no? na lumabas dun sa 97 pages. Ito yung talaga nangyari. Lumabas ka sa ABS-CBN eh. Di ba? Yung talagang detalye. Yes. Anong oras sinabit sa Senate, no? Anong oras nag-end yung session. No? So yung mga factual basis. Ikalawa, yung qualitative. No? Na ito yung rights ng House na absolute right to impeach. Hindi ito yung korte. Ang sinasabi kasi ng Supreme Court, kinakailangan humarap yung akusado, dapat bigyan yung akusado ng articles of impeachment, dapat ganito. Sa korte ginagawa yun eh. Hindi naman korte yung Kongreso. Sila yung nagsampa ng kaso. Yes. Diba? So, ang daming mga magagandang sagot yung MR, no? Na very surgical, very comprehensive. Sabi nga ng isang former justice ng Supreme Court, hindi niya ma-imagine, no, paano hindi i-reverse ng Supreme Court yung kanilang dismissal reading the MR. No? Okay. No? Dating Supreme Court Justice siya. Sabi niya, hindi ko maintindihan, sabi niya, paano niya i-dismiss ito. No? Ganun yung Kaya yung sa Senado is basically para suportahan yung dismissal ng Supreme Court doon sa impeachment. No? Sinuportahan lang nila basically yon. No? Pero may added complement dahil ginagawa nila yon para i-moot ng Supreme Court yung MR. Ibig sabihin, kung ang Senate nagdesisyon na i-dismiss, then wala nang reason para harapin pa ng Supreme Court yung MR. So para siyang vicious cycle. Yes. Nagsimula dun sa delay, yung forthwith, delay ng husto, tapos minadali ng Supreme Court yung decision. Sabi nga ng isang former Supreme Court Chief Justice, anyari, ba't ang bilis? Ba't walang oral arguments, no? In a few days, sinulat mo yung 97 pages, pinagdiskusyonan ng Supreme Court, nag-deliberate, pinagbotohan, no? Habang yung Supreme Court ay walang pasok dahil sa baha. So, sobrang bilis naman. Former Supreme Court Justice yung nagsabi. Yes. No? Pero, nangyari, at last 2 minutes, naihabol bago nagsona, bago nag-convene yung Senate as the 20th Congress, no? Tapos, parang yung ba yung purpose ng delay na hinahabol itong desisyon na ito? Tapos nung nagdesisyon, nakita mo naman yung attitude ng Senado. Yes. Diba? Bakit pa namin susundin? Bakit pa namin pag-uusapan dito yan? Na-dismiss na ng Supreme Court. Diba? Respect the ruling of the Supreme Court daw. Respect the ruling of the Supreme Court. Although, yung iba sa kanila nagsabi before na, teka, kahit ang Supreme Court, hindi pwede makialam sa amin. Yes. Kung kami ay isang impeachment court nga. Dahil sa konstitusyon, saka mismo sa rules namin, kami lang ang pwedeng pumigil.
dito. No? Actually, kahit sila, hindi pwede pigilan pag nagsimula na eh. Pero bigay na natin doon. Eventually, binago nila yung kanilang posisyon. No? Mag-a-abide kami sa Supreme Court ruling. Diba? Sabi ng mga ibang senador, may MR pa eh. Yes. May MR pa eh. Ba't yung minamadali? Dinelay nyo na nga na 5 buwan, tapos ngayon, Ngayon, nagmamadali. nagmamadali. Ilang araw na lang eh. Yeah. Lalabas na yung decision ng Supreme Court tungkol sa MR eh. Oo. Parang iniisip mo ngayon, sabi nga nung isang Supreme Court Justice, former Supreme Court Justice, mahirap itong i-reject ng Supreme Court, itong MR. Dahil very, very compelling, no? So, ang ginawa ng Senate para hindi malagay sa spot yung Supreme Court, sila na ang nag-dismiss or ang term nila, archive. Pero archive naman is not dismissal, di ba? Mahirap lang hukayin ulit, pero hindi naman... Hindi, ang ginawa mo, tinigil mo. Right. Tinigil mo yung proseso. No? Yun ang ibig sabihin nun. Parang nilibing mo, ang kulang lang, lapida. Yun lang, di ba? Oh my nilibing God. mo, pero kulang lang yung semento na nalagay kung sino yung nilibing mo. Okay. Diba? Yun yung, parang sinosoften nila. At saka nahihirapan sila kay Ping at saka kay Soto, saka kay Lisa. No? Mga hindi abogado, pero in-engage sila. Sabi nga ni Ping, medyo hilaw yung opinion mo kay Marcoleta, no? Wala naman sa rules yung mga sinasabi mo dito, no? Tapos si Soto, ang sabi niya ay teka, paano natin 'to i-dismiss? Hindi naman tayo impeachment court. Tama. Tayo ay Senado, no? Tapos hindi pa tayo nagko-convene sa 20th impeachment court. Di mag-convene muna tayo, inulit din yun ni Senator Ping Lacson. So, medyo na-stoppel sila. Kaya, to soften the blow, tawag nila archive. No? Okay. Yun yung pero sa Senado, malinaw sa lahat. Anong ibig sabihin ng archive? Ibig sabihin, nilibing mo na. Pinatay mo na. Sinoffen mo lang. No? Pero nakakalungkot yung ginawa ng Supreme Court ng ating Senado nga. Kasi sa pagkagawa nila nito at yung mga pronouncements nila, ay parang basically it's an abdication of their own duties and responsibilities. Sinasabi nila, suko na kami, surrender na namin yung lahat ng aming kapangyarihan at kaming mandato sa Supreme Court. Co-equal branch of government to, and yet they act like tuta sila ng Supreme Court na basta kung ano sinabi ng Supreme Court, sundin natin kahit mali. Kahit na obvious na mali. At ang napansin ko nga dito ay yung sinasabi mong motion for reconsideration ng House. Pag tinignan mo, no, they're basically telling the Supreme Court, your basis for your ruling is based on, it's not based on facts, it's factually incorrect. Yeah. Erroneous. Tapos doon ka nagbibigay ng iyong ruling sa mali-maling hindi mga katotohanan yung ginagamit mo I think the ABS-CBN one was a real blow. Parang Supreme Court ka, nagawa ka ng ruling, tapos mali yung pagkaintindi mo sa sinabi ito yung monitoring namin blow by blow Ito yung oras na pinasa sa inyo, sa Senado. Tapos yun ang gagamitin mo, tapos mali yung information mo, tapos you make a decision on the wrong information. So, how do you think kaya ba ng Supreme Court tanggapin yung ganyang pagkakamali? At bumaliktad nga. Well, una kasi, on the rescue yung Supreme Court sa Senado. Yung Senado, hindi nalagay sa isang dami-pido situation because of the Supreme Court dismissal. Paano kung wala yung Supreme Court dismissal? No? Ay, yung Senado has to vote whether to dismiss or not kahit wala sa konstitusyon. So, ang daming weakness nung gagawin ng Senado. Boboto sila na wala naman sa konstitusyon at sa kanilang sariling rules. At pag bumoto sila for or against dismissal, mayayari sila. Dami-pido. Yes. Nasa gip ng Supreme Court yun. Ngayon naman, sinagip naman ng Senado yung Supreme Court. Nung in-archive nila, no? Yung Supreme Court ngayon, pwedeng sabihin, teka, no? Nagsalita na yung Senado. Ano pang gagawin namin dito sa MR? So, sinagip naman ng Senado yung Supreme Court. So, nakita mo yung sinasabi ko na vicious cycle. Sinasagip nilang isa't isa. Kung ikaw ay hindi ganun ka talino, iisipin mo may conspiracy. Ako kasi bobo ko Kaya naiisip ko na baka meron, no? Tapos ikaw kasi, Chris, kailangan mong bumili ng pala. Kailangan mong maghukay pa Okay. Yung standard mo na mababa sa Senado,
ibababa pa natin. Hukay ka pa, no? Kala mo, ito na yung pinakamababa. Bababa pa pala doon. Kailangan pa natin maghukay. Ako, nakabili na ako ng pala eh. Pero hindi, akin, Ronald, ganito yung nakikita kong problema dito. No? Kasi nung naalala ko, nung binanggit nga natin itong pag-delay, naalala ko itong usapan natin, sinabi ko nga sa'yo, so ang balak nila is papapuntahin sa Supreme Court. Sabi ko sa'yo, hindi naman siguro ng Supreme Court gagawin yan. Ang linaw-linaw ng konstitusyon. Tingin ko naman matino yung Supreme Court na hindi nila kayang depensahan yung motion na sinabit ni petition na binibigay ng VP. Tama. Kaya nung nangyari to, talagang napatumbling talaga ako. Sabi ko, paano nagawa to? So nung nangyari na doon ako na, sabi ko, teka, kala ko talaga hindi gagawin ng Supreme Court to. So ngayon, ang pinakamalala nga dito ay yun na nga, pagdepensa ngayon ng Senado sa Supreme Court by doing that, ngayon pwede ng Supreme Court nga sabihin na, wala na kaming i-consider. Yung co-equal branch of government namin, nagsabi na, in-archive na nila. Paano na ngayon? O so ano na nga? Ano nang recourse natin? Ano ang mga pwedeng mangyari ngayon? Well, maraming recourse eh. No? Kahit yan yung may final say sa ating mga batas. Sabi nga nila, if the Supreme Court makes an error, the error becomes law. Yun ang problema. Prospectively, that is a big problem. And retroactively, that's a big problem. Halimbawa, ang daming lines na kinross yung Supreme Court dito eh. Sobra. Diba? First time nakita ko yan, nakakagulat. Hindi lang mali yung kanilang factual basis for their decision, no? Yung kanilang decision, pinahirapan pa yung future impeachment. Yes. No? Nag-set ka lang 7 conditions Yes. na almost impossible. At ginawa mo yan habang ikaw ay impeachable person. Mm-hmm. So clearly, ay conflict of interest, no? Grave abuse of discretion, no? Yung nangyari. Tapos, ang ginawa mo pa, sabi nga ni former Justice Ascuna, hindi mo lang inamend yung konstitusyon. Dinerail mo pa. Yeah. At hindi mo lang dinerail, no? Ay binayolate mo yung mga basic rules sa batas. Halimbawa, paano na, kahit pagpalagay na binago mo, kahit mali yung ginawa mong pagbabago sa batas, di ba? Bakit ka retroactive? Yeah. Very basic yan. Hindi yan pwedeng gamitin sa kasalukuyan. Gagamitin mo yan sa future. Yes. Kahit pagpalagay na natin mali yung ginawa mo, no? At the very least, dapat hindi mo in-apply ngayon dito. Yes. No? So, ngayon lang ako nakakita ng 5 former justices of the Supreme Court. 2 of them, former chief justices, na ganito katindi yung atake sa sarili ng Supreme Court. Before kasi tahimik ang mga yan eh. Before kasi, kahit hindi sila masaya sa decision ng Supreme Court, ay hindi nila binabanatan in public. Dito, very public eh. Ibig sabihin, nagwo-worry sila dun sa institusyon. Yes. Nagwo-worry sila dun sa ating konstitusyon. Yes. No? Dahil pag yung mga tao mawala na ng tiwala mismo sa Supreme Court, pag yung mga tao na disenchant sa Supreme Court, okay lang sila ba disenchant sa Senado at sa Kongreso? Kahit sa executive. Talaga naman nakaka-disenchant. Pero yung sa Supreme Court mismo, ma-frustrate ka, ma-disillusion ka, it opens new threats, no, na delikado para sa ating bansa. Yeah. Yun yung problema dito. Ngayon lang ako nakakita ng 5 na former justices na ganyang katalas ang banat. Alam mo, nakikita ko dito, kaya ginawa ito ng Supreme Court. Tingin ko lang para sa akin, ay kasi hindi sila nasa public eye. As a matter of fact, hindi ko alam anong itsura ng mga yun, di ba? Unlike mga politiko, nakikita mo yung mga senador, binoto mo yan eh. Mga ibang kongresista, makikilala mo. Executive, alam mo kung sino sila. Supreme Court, hindi natin kilala. Nakikita lang natin yung mga pangalan. Yun tingin ko, tingin ko lang kaya malakas ang loob din nila gawin doon kasi hindi naman sila makikilala tulad ng mga politiko. Pero ito lang ang malala dito. Yung sinasabi mo nga na kahit yung mga Supreme Court justices nga, former, nagsasalita na, ang pinoproblema ko ay akala siguro ng mga Supreme Court na justices na to ay, honestly, tingin ko, baka tingin nila mangmang ba talaga ang mga Pilipino o hindi nagbasa ng konstitusyon. Tapos ang ginagamit na rason ngayon ay hindi ka naman abogado, paano mo alam na mali yung decision ng Supreme Court? Yun ang palaging binabanat ngayon. That is the common script right now. Hindi ka abogado, hindi ka naman hukom. Bakit
paano mo alam na mali yung desisyon? Kahit sinong Pilipino nagbasa niyan, kitang-kita mo na mali yung desisyon. Ako nga, binasa ko, isang basa ko pa lang, nakita ko na, mali ito Mali yung basis ng kanilang desisyon, mali yung argumento na binigay, mali yung logic. Yun na, basic logic. 1 plus 1, sa kanila, 1 plus 1, hindi na nga 2 1 plus 1 sa kanila, 11. Ang problema na talagang napakalala na ang hirap hindi magsalita. Kaya pare-pareho yung sinasabi lahat ng Supreme Court Justice. Pare-pareho sinasabi lahat ng tao. Dahil sobrang obvious yung pagkalala nung argumento na ginawa nila. Talagang hindi, sana lang, ginalingan sana nila na mahirap, na mabilis ipagtanggol sa kanilang panig, pero mahirap ipaglaban sa atin yung pagkakamali nila. Ito ang bilis na kahit sino pwedeng gawin Doon sa kanilang desisyon, sinabi nila na kahit yung impeachment is a political act, kailangan ay susundin ito yung mga batas. No? Pero ang tingin ko, yung decision ng Supreme Court smacks of political calculation. No? Una, yung sinabi nila na gano'n ay nakikialam ka na doon sa co-equal branch. Nakikialam ka na doon sa co-equal branch na ang sole right is to impeach. No? At nakikialam ka doon sa panahon na ongoing yung proseso. Yep. Ongoing yung proseso. Yes. Tapos makikialam ka na, well, hindi pa siya, from my vantage point, hindi pa siya justiciable No? Yung, hindi ka pa dapat manghimasok. Yes. No? At dahil ikaw ay isang impeachable person, dapat talaga very rare na makialam ka dyan. No? Yung talagang may gross violation ng ating konstitusyon. Na wala naman ako nakikitang gross violation. Ang sinasabi nila, yung kanilang ini-issue ay procedural. No? Procedures daw. Na kinorek naman nung MR. No? Ito yung procedure na nangyari. Yes. Pero pagpalagay mo na yun ang kanilang ini-invoke, pag binasa mo yung 97 pages, hindi lang procedure ang kanilang ini-invoke. Yes. Dinedepensahan nila yung presidente. So, kino-contradict nila yung sarili nila. No, na, yung vice-presidente. Yung vice-presidente. Kino-correct nila yung, parang, nung binabasa ko, teka, kinakampihan mo yung vice-presidente sa iyong opinion, sa inyong dismissal. Hindi lang yung procedure ang kine-question nyo. So, medyo a lot of books, a lot of analysis ang lalabas dahil dito sa landmark decision na ito ng Supreme Court. Tingin ko, they will be labeled as the worst Supreme Court. Worst na nga yung Senado natin. Worst pa yung Supreme Court. Worst pa yung Supreme Court, no? At kahit hindi naman ganun ka 100% na sigurado, yung mga critic nila, ile-label sila as a Duterte Supreme Court. Yes. Dahil nga, 12 dun sa existing Supreme Court ay Duterte appointees. Not because they were appointees, but because of their decision. No, yun yung problema nila No, hindi maiiwasan na i-label sila ng mga critics sa kanilang desisyon na ito yung dahilan. Ito yung dahilan kung bakit ganyan ang kanilang desisyon. No? Kaya sana mas naging circumspect sila Tinignan nila yung implications nito. Hindi lamang sa bansa, kundi mismo sa kanila as an institution. No, halimbawa, nakikita akong direction dito. No? Isang possible na gawin ng House dahil nga talagang binaboy yung kanilang function as a co-equal branch. No? Talagang tinapak-tapakan sila, ininsulto. Ay isang possibility, mag-file sila ng impeachment dito sa mga justices. Kahit alam nila na mas mahirap. Dahil nga doon sa 7 conditions na nilagay nila na bago sa impeachment as a political gesture. Yes. No, ganun lang. Parang maramdaman lang nila na galit kami. No? Ikalawa, yung Quadcom magsisimula uli. Pwede ang gawin nila ay yung mga ebidensya laban sa Vice President doon ilabas. So pupunta ngayon ang Congress to a higher court. The Court of Public Opinion. Doon sila pupunta. Ikatlo, Ombudsman. Dahil yung Ombudsman, pwedeng pabuksan yung bank accounts ni Vice President sa purposes ng SALN. Kung yung SALN niya ay may violation. No, Right. pwede nilang orderan yung bagong Ombudsman. Dahil hindi na Duterte yung Ombudsman ngayon No? Wala pang na-appoint na permanent. Pero pag may na-appoint na, pwede niyang buksan yung bank accounts,
using the SALN argument, no? At o-orderan niya ang AMLA na orderan yung mga bangko na buksan itong bank account na ito. So yun yung ikatlo. Ikaapat, consistent doon sa sinabi ko kanina, dadalhin sa Court of Public Opinion, pwedeng yung mga civil society na nag-file ng articles of impeachment, dadalhin nila ngayon sa kalsada. Magkakaroon sila ng People's Tribunal, People's Impeachment. Doon nila ilalabas ngayon itong mauungkat na ebidensya ng Quadcom, ng Ombudsman, doon nila ngayon ilalabas yung ebidensya. Doon nila pasasalitain through Zoom si Las Cañas na nagsabi sa ICC na si Sara ay reyna ng Tokhang. So doon ilalabas yan. Tapos uulit-ulitin doon yung threat ni Sara sa presidente to assassinate. Na ang sabi ng Vice President, hindi nangyari. Ganon. Yeah, gaslighting at its best talaga, so, no? diba? Saan ka nakakita nun, di ba? Buong mundo nakita, no? Mga kaibigan ko around the world. Ano nangyari sa inyo? Bakit yung Vice President, tinetreaten yung presidente at yung asawa, tapos ngayon sasabihin ng Vice, hindi daw nangyari. Parang sinabi ni Basta, hindi naman niya hinamon si Torre. So, talagang, Di ba? Saan ka nakakita ng ganyang kagarapan na gaslighting, di ba? kasi tingin ko talaga nila, kaya nila talagang ibudol, at least yung mga supporters nila. Yun yung mahalaga. Dapat yung mga mamamayan, mainsulto. Na kaya nila ginagawa yan, hindi dahil lang sinungaling sila. Kundi ang tingin nila, they can get away with it. Ang tingin nila, tayo at yung karaniwang mamamayan ay pwedeng ibudol ng lantaran. Kaya dapat yung mamamayan talagang magalit. Dahil ganito yung trato sa kanila. No? Ang dami namang sinungaling Pero ba't sila nagsisinungaling? Dahil ang tingin nila, kaya niyong lunukin yung kanilang kasinungalingan, no? Yun, alam mo, maganda na nabanggit mo yan. Kasi nga, nung recent na debate nga na ginawa ko doon sa mga sumusuporta kay Duterte, ay yung mga taong nanunood na supporter si Duterte, maraming nagagalit sa akin. Pero alam mo, nagtataka sila ba't hindi ako nagagalit sa kanila. Hindi ako galit sa kanila kasi tingin ko nga, lahat tayo binubudol, lahat tayo magkakampi dito dapat Kasi lahat naman tayo gusto natin ng accountability, di ba? Lahat tayo gusto naman natin na panagutin ng mga corrupt na to ang kanilang mga ginawang kasalanan. So, hindi ako galit sa kanila kasi tingin ko talaga nabudol lang sila at hindi nila alam kung ano yung pinaniniwalaan na nila. Kaya may iba sa kanila nga, ngayon nakita na yung katotohanan, lumipat. Pero may marami pa rin ang nandoon sa pambubudol na yun. Naaawa lang ako Kaya kahit na anong insulto nila, hinahayaan ko lang. Kasi sa totoo lang, kayo din pinaglalaban namin kayo. Hindi lang to para sa mga, dahil anti-Duterte o pro-Duterte, kailangan ito lang yung tutulungan mo, susuporta. No, para sa buong Pilipinas, sa buong lahat ng taong bayan, kahit nagalit ka sa amin, kayo pa rin ang tinutulungan namin dito sa pagsasalita natin Kasi pera to ng ating bansa So, tapos, ako naman, mahiya naman tayo sa ating mga anak. Kaya mo bang titigan sa mata yung mga anak mo na ito yung mga leader, no, na papalusutin mo? Na ito yung mga leader na paniniwalaan mo. Ito yung leader na ibabalik mo sa kapangyarihan. Kaya mo bang titigan sa mata ang iyong mga anak at iyong mga apo, no, habang kayo ay nag-aagahan? Na ito yung pinaglalaban mo mga leader. Ito yung pinaglalaban mo na papalit sa gobyerno. No? Medyo mahiya naman tayo. No? Mahiya naman. Kung hindi tayo mahihiya para sa ating sarili, mahiya naman tayo para sa kanila. Sige, tapos ito pa pala, babanggitin ko na rin na with regards to yung pag-i-impeach ngayon ng mga officials moving forward, di ba? Moving backwards, malala na nga, moving forward pa, masama. Yung rules sa sinasabi nila, yung kailangan daw ipatunay ng mga kongresista na pumirma o hindi na naintindihan nga nila yung pinirmahan nila. How do you prove that? Yun ang malala dito. Paano mo, kailangan ba ako magpakita ng IQ test? Cognitive test. Marunong magbasa. Comprehension test. Ano ba yan? Kailangan ko pakita yung diploma ko at yung grades ko sa English? At kailangan mong patunayan na hindi ka mentally incapacitated. So kailangan ko pa na psychiatric evaluation of all 300 plus Congress Haharap people. tayo sa Supreme Court. Tapos magsuswear pa ako ng oath na yung pinirmahan ko, naintindihan ko. Diba? Kaya nga pumipirma ka nga na nakalagay doon, di ba? I swear that naintindihan ko. Nakalagay doon, yan ang pinipirmahan mo Diba? It's so funny if it wasn't tragic. Yeah, Diba? yun na nga. It's a tragedy for our country, for future generations, na
biro mo, ito yung nangyayari. It's like a really bad black satire, like a movie na hindi ko maintindihan na nangyayari talaga to. Na nagugulat ako na kung script to sa movie, sabi ko, walang maniniwala dyan. Gawin mong script yan, walang maniniwala dyan. Huwag mo lalagay yan, pagtatawanan ka. Tapos nangyayari ngayon talaga. Tapos naniniwala yung mga tao. At ang best defense na nakikita ko ginagawa ng mga sumusuporta sa kilos na to ay respetuhin natin ang desisyon ng Supreme Court. Mas magaling ka pa sa Supreme Court. Sila na nga yung Supreme, di ba? Pero akin lang Ronald, alalahanin natin ang pinaka-Supreme ay yung Constitution. Yan ang kailangan nating lahat bantayan, protektahin. At kung sino mang institusyon ang lumabag doon, kaya nga may impeachment. At kaya may co-equal branch of government para nga bantayan nila ang isa't isa. Kaya nga hindi yung isa lang ang pwedeng makapangyarihan eh. Kaya may Senado, may Kongreso, may Supreme Court, may Executive. Ang problema, paano nga kung ang ating Supreme Court ngayon ay mukhang may pinapanigan. Yun, hindi ko alam kung totoo meron o wala, pero pagkabasa mo lang, ang hirap hindi ka magsuspecha at pagdudahan yung pinanggalingan ng kanilang desisyon. Kasi tulad nga nung sinabi mo, nung nabasa ko rin siya, nakita ko mismo, parang ang dinedepensahan nila si Sara Duterte. Kahit ini-invoke nila na procedures lang. Exactly. Kasi pag binasa mo yung argumento na binibigay nila, sabihin na, teka lang, mukhang sinadya ng Kongreso na i-delay itong impeachment. Wala namang, paano mo na, how did you arrive at that conclusion? Yun ang nakapagdata. How did you arrive at that? Considering, in the Constitution, nakalagay naman that order of business within 10 session days. So, paano mo nasabi na yung inaction mo nakakaduda at baka meron kang ibang motibo sa ginawa mo? Yung the fact that they were even questioning bakit umabot ng 10 session days. 10 session days, it's there. You cannot say na walang may inaction kung hindi naman lumampas. Kaya nga eh. So, tapos, yung isa pang matindi rito, pinatay mo yung proseso ng paghingi ng accountability sa mga pinaka-powerful impeachable person sa ating gobyerno. Sa hinaharap, hindi lang sa kasalukuyan. Pinatay mo yun. Ay, hindi pala pinatay. In-archive mo. Nilibing mo lang walang lapida. No, correction. My bad. Okay. Ayun yung... kaya pinapanood ko yung Senado. Halimbawa, tignan mo to si napakagaling na ambassador ni Jesus Christ. Tawag niya sa sarili niya, ambassador ni Jesus Christ. Si Alan Peter. Nag-suggest siya ng amendment. Tapos natapos siya magsalita, wala yung amendment. No? Nag-cite siya ng isang case na walang kinalaman doon sa pinag-uusapan. Kaya kinakailangan siya sagipin ng Senate President. Yung ganun ba? Tapos ito yung mga non-lawyers na napakatalas, napakalalim ng mga sinasabi. Hindi naman ako ganun kabilib kay Tito Soto. Pero nung hearing, bumilib ako eh. Bumilib ako eh. Saka kay Ping, no? Talagang kinolaut. Medyo hilaw yung interpretasyon mo. Sabi niya ganun kay Marcoleta. Ito yung ibig sabihin niya. Non-lawyer yun Pulis yun Tapos si Risa, sinamarize yung lahat ng issue. Parang siya yung tiga-summarize eh. Pero ito, akala mo, pero mo, unang-una pa lamang, kaka-elect lang na senador, yung kagad yung kanilang nilagay sa sentro, si Marcoleta. Siya kagad ang nilagay. Na clearly, pro-Duterte, kahit sinasabi niya na hindi siya kasama sa Duterte. Pero pati tayo binobola pa na hindi daw siya kasama sa Duterte Black. Pero alam mo, dahil hindi daw siya PDP laban. Yun na nga eh. Alam mo talaga nakakalungkot yung for example, yung ginawa naman ni Senator Chis Escudero, nasabihin niya na, are you really for accountability or are you just anti-Duterte? Gusto ko tanungin kay Chis nga eh. Are you really for accountability or are you just pro-Sara? Kasi bottom line, we are all for accountability. Parang sinasabi niyang walang ginawang mali si Sara Duterte. Kung tingin mo talaga, hindi ba, ano ba siya, bulag ba siya? Hindi ba niya nakita binantaan ng buhay yung presidente, first lady, at yung speaker of the house na kaibigan niya, di ba, si first lady? Tapos hindi ba niya nakita yung lumabas sa Quadcom at sa Senate hearings na paglustay niya sa pera sa Kaban ng Bayan? Hindi ba niya nakita yun? O hindi ba siya nakikinig o tulog ba siya nung araw na yun? Hindi ko maintindihan kung ano ibig sabihin ng, dahil I'm for accountability, ibig sabihin nun, I'm anti-Duterte, o kaya ano lang daw ako, galit lang daw ako? Kaya nga ikinanto siya ni Ping Lacson eh. Sabi niya, Mr. President, sabi niya, bakit natin ina-agenda ang dismissal? No? Eh hindi naman tayo
impeachment court ngayon. Mm. We are a legislative senate ngayon. Kailangan maging kwan muna tayo, korte, bago natin pagbotohan yan. Nahihirapan siya magsalita. Of course, oo. Tapos pinasa niya kay Marcoleta eventually, di ba? Dahil naikanto siya eh. No? Pero yung elephant in the room din dito, isang elephant in the room, kailangan na magsalita. Yung presidente. Itong political earthquake na nangyayari, bakit tahimik siya? Okay naman na irespeto yung separation of powers, no? Pero this is a huge political defining moment. Tapos yung presidente mo tahimik. No? Kaya siguro nalilito yung mga admin senators dahil tahimik eh, no? Parang walang atas. Kaya kung sino ang kumausap sa kanila at sabihin, ito ang posisyon ng presidente, maniniwala sila dahil tahimik eh. Pero alam mo, sige, let me just throw that the idealistic side of me into the equation. Kasi sa akin nga naniniwala ako doon sa separation of powers. At ang takot ko lang kasi, yes, okay. Kung nagsalita nga si BBM tapos nagbigay siya ng directive sa kanyang mga admin senators, that is a slippery slope that could work both ways, correct? Yes, and pero in the hands of an authoritarian government, that could also be bad, tulad nung nangyari nga nung last administrasyon na talagang minando niya yung Congress, yung Senate at yung Supreme Court. Paano yun? Ang sasabihin lang naman niya, let us defend the Constitution. Ganun lang. Sa bagay. Malinaw na yung kanon. Malinaw na yung message noon. No? Kesa tahimik. Yes. Sasabihin mo lang, let us defend the Constitution. Fair. Ganun lang. Kasi sa bagay, kung sinabi naman niya... Itong mga ugok na ito, puro defend the Constitution, kahit nilalabag eh. Yun na nga, yun yung irony, yun yung no? mantra eh. Kung pakikinggan mo, yung lahat ng explaining the vote, puro defend the Constitution. My God, alam mo, buti nabanggit mo yan. That is absolute irony and hypocrisy at its worst. Kasi pinalalabas sila din, defend nila ang Constitution kung sila nga ang lumalabag ng Constitution in so many ways. And let me count the ways. Number one, yung Supreme Court sa paggagawa nilang mga amendments sa Constitution, sa pagdadagdag nitong mga requirements na wala naman sa Article 11. And sa paglabag nung Article 11 ng accountability of public officers. Kaya nga, yun ang spirit ng Article 11 para magkaroon ng accountability. Sa pagdagdag nila ng mga amendments, wala ng accountability. Ang mas importante ngayon na lumalabas ay protect and defend the accountable officer versus making them accountable. So yun, sa Supreme Court, sa Senado, ang ginawa nila naman sa pagsasabi nila, defend the Constitution, ang paglabag nila doon ay yung pag-surrender nila ng kanilang mandato bilang isang co-equal branch of government. Wala na. So what defend the Constitution? Mas lumalabas sa akin, defend the Supreme Court or defend their institution or defend their interest. Or their interest. Personal interest. Yes, and ang again, tanong ko sa Ronald, ano ba ang personal interest ng mga senador na to? Na bakit hindi nila magawa-gawa trabaho nila? Well, posible kasi na gusto mo kasing maging Senate President, kailangan mo yung boto ng 7 ng mga Duterte. So, dahil kailangan mo yung boto, kailangan dalhin mo yung kanilang agenda. No? Yun yung isa. Ikalawa, syempre, nagde-defer ka halimbawa sa isang napaka-powerful na religious group, no? Na tingin mo ay kailangan mo kung ikaw itatakbo for a higher position sa 2028. No? Ganun, no? Tapos ay nabanggit mo nga, no? Pero yung mga violations na very clear para sa layman na katulad natin na hindi learned. Tapos pero kung isang senador doon, yung ambassador ni Jesus Christ, sabi niya, 2 libro ang binabasa ko. Yung Konstitusyon at yung Biblia. Imagine mo yun, no? Dalawang ini-invoke mo na ikaw mismo binabiolate, tinatapakan mo. 'Di ba? Hindi na yan usapin ng kahihiyan eh. Yeah. 'Di ba? Usapin na yan ng anong klaseng character ka. Yeah. No? Anong klaseng character ka? No? Buti na lang patapos na yung term mo sa 2028. At malamang tumakbo ka sa local, sa iyong bailiwick. No? Pero sana hatulan ka ng susunod na mga henerasyon at ng kasalukuyang henerasyon diyan sa mga sinasabi mo na ang sinusunod mo ay yung 2 libro.
yung konstitusyon at yung Biblia. Nakakatawa, pero yun na nga, nakakalungkot na yung mga tao dyan, yung mga senador na yun, nagsasabi pa nga ng they were guided by the Holy Spirit. Yung may ganon, na pinagdasalan daw nila. At sinagot ni Cardinal Ambo. Oo, ano sabi niya? Sige. Sabi niya, yung mga gumagamit ng the name of the Lord thy God in vain, no? Hindi lang sila mapaparusahan ngayon. Mapaparusahan sila sa habang panahon. No, yun ang sinabi ni Cardinal Ambo eh. At nag-quote siya sa Biblia. No, napakatatapang kasi nito na mag-invoke ng Holy Spirit. Ang Holy Spirit, Diyos yan, ha? Yes. No? Nakasama mo. Ikaw yung architect ng Tokhang, eh. Oo nga, kaya Tapos mag-invoke ka ng Holy Spirit. No? Kaya- Tapos itong nag-defend ng Tokhang sa United Nations, si Oo. Ambassador of Jesus Christ. Oo. No? Tapos naging head ng Human Rights Committee sa Senado. At nag-i-invoke na siya yung ambassador ni Jesus Christ. No? Imagine mo, yan yung mga binabanata ni Cardinal Ambo na ginagamit yung the name of the Lord thy God in vain. Yeah, No? grabe. At siguro, I mean, honestly, tactic lang naman yan, obviously. Kasi nga, alam nga nila na kaya nilang mambudol ng tao na ipinapakita na nasa tama sila at dahil sinama ko ang Diyos sa tabi ko, na maniniwala yung mga iba dyan na nasa tama ang ginagawa ko. Di ba? Sana wag ka na mahiya sa mga katulad ko na hindi naman masyadong religious. Mahiya ka doon sa mga tunay na religious. Yung tunay na nananampalataya, doon ka mahiya. Oo. Lalo na yung mga kabataan na ang tingin sa Biblia, ang tingin sa konstitusyon ay sagrado. Di ba? Sagrado yan eh. Yes. Tapos gagamitin mo ng ganyan, mahiya ka naman. Kulang na lang nga, palitan nila yung Biblia din, magawa sila ng amendments din, Oo. Since siya naman yung ambassador ni Jesus Christ, pwede niya sabihin, hindi, sabi ni Jesus Christ, hindi naman to yung totoong interpretasyon. Ito yun may idadagdag siya sarili niyang mga... Oo, parang si Marcoleta, para siyang Justice of the Supreme Court, making a decision. Parang ganun yung asta niya. Yung dating, Di ba ganun yung asta niya? Para siyang Justice of the Supreme Court, making a decision. So ngayon, sige, so moving forward na tayo, sinabi mo nga ang mga options natin ay yung isang nakikita kong posibleng mangyari, impeach nga the justices. As a political statement, dahil pinahirapan na nila yung impeachment, halos imposible na eh. At sa totoo lang yun maybe tama ka doon that even if for example, sabihin natin tinuloy nila yung impeachment against the Supreme Court justices, right? Tapos lalaban ng Supreme Court na hindi, nilabag mo yung due process kasi nga may isang kongresista na hindi pumirma na walang cognitive test. Therefore, walang proof na naintindihan niya na kung ano yung hindi niya pinirmahan. Adi papakita mo, and this is what I'm saying. Di ba? So, in that sense, makikita mo na kung gaano ka ginulo ang konstitusyon at binastos ang konstitusyon. Binaboy na talaga ang ating konstitusyon. Talagang dadalhin sa ludicrous eh. Ito, sabi ko nga, it could have been funny if it wasn't tragic. Yeah. No? Dahil matatawa ka, pero magagalit ka eh. No? Okay. Magagalit ka na ganito ang trato sa'yo. Ang tingin sa'yo, ang dali-daling ibudol. Oo. Ang dali-daling i-gaslight. Ang dali-daling sabihan ng kasinungalingan. No? Yun ang pinaka nakakagalit sa akin. Yung the fact na sobrang bilis silang gumawa ng desisyon na tingin nila, ito, papasan na to. Kaya na nating paikot-ikutin yung mga puwet ng mga to sa sinulat ko dahil ang dami akong sinight ng mga kaso na wala namang kinalalaman sa desisyon at biglang pinag-uusapan na niya yung due process na hindi pa naman trial phase pero pinag-uusapan niya ay mga trial na nabasa ko to talaga all 97 pages kaya sabi ko gago to mga to yung ginagawa nila binabasa ko sabi ko wala naman tong kinalalaman sa desisyon nila at kahit na ang dami nilang sinight pag binasa mo yung decision, teka lang, lahat ng sinight had nothing to do with the decision. Kaya doon ako na parang... Buti na lang, Chris, ay yung mga sinasabi mo, kiniskis mo sa mukha ng kadebate mong abogado o abogadillo, no? Dahil congratulations, no? pero babagitin ko lang, Ronald, hindi ako galit sa taong yun, kasi sa akin naman talaga ay naaawa lang ako kasi nga nakikita ko talaga, marami talaga sa ating mga kababayan ay nabubudulan talaga. At hindi lang yun naintindihan. At tingin ko rin, sa totoo lang para sa akin, nung nakapag-usap kami, nakita din niya yung mga mali sa mga sinasabi niya. Syempre, mahirap lang tanggapin kasi may pride Parang kung nakabangga ka ng tao, di ba? O nakabangga ka ng isang kotse, di ba? Ikaw pa yung galit kahit ikaw yung nakabangga, di ba? Karamihan sa Pinoy, ganyan, di ba? Ako rin, hindi rin ako galit sa kanya kahit tinahamon niya ako. Dahil namimili kasi ako ng somebody worthy ng aking galit.
So, parang kung meron akong dedebatiin o aawayin, kailangan naghahanap din ako ng, sabi nga ni Nietzsche, choose an enemy that will honor you. Yun, Ganon. Kaya hindi ako galit sa kanya. No? Hindi ko lang siya pinapansin. Oo. At tama din na hindi mo pinansin. At sa akin naman, na-honor naman ako na napansin niya ako at gusto niya akong kalabanin. So, pero sa akin, kaya nga, nung nagdedebate kami, medyo natatawa na lang ako eh. Kasi nakakatawa yung, nung pinapanood ko yung nangyayari, mismo ako tinitignan ko yung the whole thing. Kaya ako nakatahimik, natatawa ako. Sabi ko, Pinapanood ko rin, hindi ko lang talaga kinaya yung 2 oras. Kaya medyo kinaya ko yung 1 oras. Kaya 2 oras, sabi ko, bahala na sa dito. Pero mabuti naman, at least ngayon, nagkakaintindihan tayo. Sana nakatulong tong ganitong klase mga videos para sa inyong mga kababayan natin para makapag-isipan ng tama at malaman ba kung ano yung katotohanan. Yes. At sa ganun, hindi na tayo mabubudol ulit. At sana talaga, Ronald, ito na yung huling pagkakataon na ganitong ibudol tayo ng ating mga pinuno. At pumayag tayo. At pumayag tayo. Yun ang malala. Pumapayag tayo. Kaya eto na, itigil na natin to. At sa ngayon, magdasal na lang tayo at continue lang yung paglaban. Huwag tayong susuko. Yes. Okay. At gawin natin yung mga dapat gawin. O yan. Sa ganyan, guys. Sige, salamat sa inyo lahat. At ano yung mga komento nyo? Sulat nyo yan sa comment section sa ibaba. Kung nag-agree kayo o disagree, okay lang lahat yan. Ha? At kung may mga punto kayo na tingin nyo na na-miss namin o kaya na nagdi-disagree kayo, sulat din nyo yan sa comment section. Sa akin naman, binabasa ko yung mga yan at walang problema. Huwag lang kayo nang-iinsulto kasi hindi nakakatulong sa diskusyon yan at sa pag-iisip. Yun lang yun. Salamat sa inyo lahat. Si Christian, Ronald Llamas. Maraming salamat. Thank you. Okay, sa susunod.